Magbabalik po tayo para sa ating ginagawang pag-aaral sa mga introductory lessons ng mga utos ng Panginoong Jesucristo. Sa ngayon ay nasa ika-6 na tayo ng araling ito tungkol sa kaharian ng Diyos at ang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ay ang tungkol sa katunggaling kaharian ng Diyos. Nais kong gawin ito nang sa gayon yung ating panghuling aralin ay tutugma doon sa introduction ng pangangailangan ng 70 Commands of Jesus Christ. Nawa po ay patuloy kayong nasisiyahan sa inyong mga ginagawang pag-aaral at nawa po ay nagpapasimula na rin kayo sa inyong maliit na grupo nang sa gayon ay magawa natin ito na hindi nasasayang ang ating mga natututunan. Nais kong magpasimula sa pamamagitan ng pagbabasa ng Juan 10:10. Kaya lamang naparito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ako naman ay naparito upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ay salita ng Panginoon nang ipinapahayag niya ang tungkol sa intensyon ng dyablo sa buhay ng tao at ang kanya namang intensyon, makikita natin ang magandang hangarin ng Panginoon Jesucristo sa buhay ng tao, subalit nandiyan din ang hangarin ng dyablo upang ito ay sirain. At yan ang makikita natin sa sinabing ito ng Panginoon Jesucristo. Kung gayon ay meron pong kumakalaban sa paghahari ng Panginoon. Nawa po'y paniwalaan natin ang katotohanan ito na merong espiritong kumakalaban sa ating buhay na espiritual. Si Satanas ay nilalang bilang isang kerubin. Siya ay maglingkod dapat sa ikatutuparan ng kalooban ng Diyos. Isa siya sa may mataas na katungkulan doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Pinangungunahan niya ang paglilingkod sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos. Subalit isang araw ay natuklasan ng Diyos ang kanyang masamang hangarin sa kanyang puso na siya rin ay nagnanais masamba at paglingkuran na sa Diyos lamang nararapat. Dahil dito siya ay tinapon mula sa langit at nakakalungkot na ikatlong bahagi ng mga anghel ay nakiisa sa kanyang pagre-rebelde. Makikita ang mga ilang kwento tungkol sa buhay ng dyablo sa Isaias 14:12 hanggang 14 at pagkatapos ay sa Ezekiel 28:11 hanggang 17 at sa Pahayag 12:4 at saka sa 9. Lahat ng yan ay babasahin natin mamaya. Subalit nais kong maunawaan na ang masamang balita ay dito sila napapunta sa mundong ito. Nawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanila at sila ay naging masasamang espiritu. Nais silang kalabanin ng Diyos at sirain at hadlangan ang kanyang mga plano para sa tao. Alam nating naganap na ang tagumpay ng Panginoon Jesucristo, subalit kailangan ang tao ay magpakita ng pagnanais na paghariin niya ang Diyos sa kanyang puso nang sa gayon ay mapabilang siya sa kaharian ng Diyos sa walang hanggan. Dahil sa nakita nila ang mga pribilehiyong ibinigay ng Diyos sa tao dito sa mundong ito na dati nilang kaharian na ginawang kaharian ng kadiliman, nainggit sila kaya't ninais nilang ito ay tuksuhin upang magkasala, pasamain upang mawala ang magagandang plano ng Diyos sa Kanya. Nanatili ang planong ito ni Satanas hanggang sa wakasan ng Diyos ang kanyang kasamaan at dalhin siya sa walang hanggang kaparusahan. Makakasama rin naman ni Satanas ang mga demonyo at ang lahat ng tumatanggi na paghariin at sundin ang Panginoon Jesucristo sa kanilang buhay. Nawa po'y naunawaan natin ang katotohanan yan. Sinabi ko po yan sapagkat may mga tao po na akala nila basta meron po silang Jesus at dahil sila naman ay nilalang ng Diyos, ay ang Diyos ang gagawa ng lahat ng bagay na wala na yung buhay na pananampalataya na pagpapakita na pagnanais na pinaghaharian ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay darako tayo sa ating katanungan at nawa ang bawat isa ay mag-participate. Ang tanong ay ito: ano ang mga nalalaman mo tungkol kay Satanas? Ano ang mga nalalaman mo tungkol kay Satanas? Yan po ang ating katanungan.
Pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ang mga ilan sa iba't ibang pangalan ni Satanas sa Biblia. Alam ba ninyo, kukuha lamang po tayo ng mahalaga dito sa ating pag-aaral ngayon sapagkat ang Diablo ay malaki ang kanyang pinapapilan sa mundong ito at ako'y naniniwala na hindi natin kaya na linawin lahat sa pagkakataong ito. Subalit kung nais po ninyong tignan, ang True Bread Training Institute ay meron pong 8 video tungkol sa pag-aaral kay Satanas, Satanology. At ulitin ko, yan po ay may 8 video na ang average ay 45 minutes. So parang isa lamang po ang kukunin natin dito, kaya't ipinagpapauna ko na hindi natin kayang gamitin ang lahat ng mga talata tungkol sa kanya o kaya ay buuin ang pag-uusap sa kanya. Ito ay mahalaga lamang tungkol dito sa pagpapakita na si Satanas ay kinakalaban talaga niya ang kaharian ng Diyos. Pero nais nating kilalanin si Satanas sa Biblia at ano ang mga pangalan niya. Nais kong sabihin sa inyo na doon sa pag-aaral na ginawa ko ay meron pong 27 names and titles ang Diablo. 27. Palagay ko yung 27 na yon ay kahit pag-usapan natin ng 3 video, i-divide natin yon ng 3 at magiging siyam na pangalan ng Diablo sa bawat video. Pero pasadahan ko po ang mga ilan na mahalagang kailangan nating maunawaan. Ang isa sa mga pangalan ng Diablo sa Biblia ay si Lucifer, na ang ibig sabihin ay tagapagdala ng liwanag. He was like a light bearer from the beginning. Yan po ang kalalagayan ng Diablo. At kung titingnan ninyo doon sa aklat ng Ezekiel at sa aklat ng Isaias, ay perpekto ang kanyang kagandahan. Talagang ganun po, sapagkat lahat ng ginawa ng Diyos at plinano ng Diyos nung una ay pawang mga perpekto lamang. He is a perfect God and everything in Him and with Him must have to be perfect. Kaya yung ating patutunguhan ay perpektong kaharian. At tandaan din natin ang sinabi ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Mateo 5:48. Pangalawa na nais kong ibigay sa inyo na katawagan sa Diablo ay ang salitang Diablo na ang ibig sabihin ay mapagparatang ng kasinungalingan. Tinawag siyang mapagparatang at yan ay makikita natin sa ginagawa niya doon sa langit nung una, lalo na sa buhay ni Job, na inaakusahan niya o pinaparatangan niya si Job na kaya lamang hindi ito tumatalikod sa Diyos ay dahil may mga pabor na nakakamtan sa Diyos. Subalit ipinakita sa buhay ni Job na kung ang tao, kahit si Job ay hindi pa nagtataglay ng Espiritu ng Diyos sa kapanahonang yon, na ang buhay pala ng tao ay kapag ka nagpasya na sundin ng Diyos, mahalin ng Diyos, gawing pangunahin ng Diyos sa kanyang buhay, ay magagawa niya. Di lalo na sa ating kapanahunan na katulad ng Panginoong Jesucristo na nagtaglay ng Espiritu ng Diyos upang lalong maging matagumpay laban sa kapangyarihan ng Diablo. Ang susunod na katawagan sa Diablo ay ang ahas. At alam ba ninyo, itong ahas na ito ay nag-evolve. Kung titingnan nyo, makikita po ninyo ito doon sa mga video ng Satanology. Si Satanas na dating ahas doon sa Garden ng Eden, siya ay naging tinawag na ancient serpent. At meron din sinasabi ang Biblia tungkol sa Leviathan, the coiling serpent, na yan ay napag-aralan kung tungkol din si Satanas. Ang Leviathan ay nananahan sa tubig. Nangangahulugan ito na dumating na sa punto na ang Diablo kahit mga nasa tubigan ay kokontrolin niya. At ngayon sa ating huling kapanahunan ay tinawag siyang dragon. Ang dragon na inaakala natin nakathang-isip lamang, sa tingin ko ay totoong hayop, pero ito ay kinuha ng Diablo para kanyang katawan, subalit nangangahulugan ito ng paghahari sa alapaap. At alam natin na yan ay upang makontrol din niya, halimbawa ay ang mga satellite. At yan ay ginagamit sa ating mga cellphone. So magiging maingat tayo dyan na tayo ay mabihag ng Diablo sa pamamagitan ng mga satellite. Ang isa pa sa kanyang pamagat ay manunukso. Ito po ay kinuha ko sapagkat sila
yung mga bagay na pangalan ng dyablo na nagiging kasangkapan para kalabanin ang kaharian ng Diyos. Manunukso siya at ang mga tao ay tinutukso niya upang maging kasangkapan laban sa Diyos. Alam natin ang naganap sa Hardin ng Eden, nang tuksuhin niya si Eva, ito ay naakit niya na magrebelde laban sa Diyos. Ganyan din naman ang kanyang asawa. Siya ay mamamatay tao, maninira, mandaraya, isa pa yan. At ganun din naman na sinungaling at ama ng kasinungalingan. Tinawag din siya na prinsipe ng mga demonyo. At mahalagang maunawaan natin yan sapagkat alam ba ninyo na kung susumahin natin ang bilang ng mga demonyo base sa aking natuklasan, aabot ito ng 33 trillions of demons. Yan po ay hindi ko ipapaliwanag dito. Pinaliwanag ko po yan doon sa mga video ng satanology. At kung nais ninyong matuklasan at hindi po ako nagsasalita na walang basihan, ay maaari kayong mag-aral doon sa mga video na yon at makita ninyo ang katotohanan ng aking sinasabi na sila ay nasa higit na 33 trillions of angels. Nasa tingin ko, kung hindi po ako nagkakamali, tayo ngayon ay nasa 8 billion. Ipalagay natin na ganon. At kung itutumbas natin sa bawat isang tao, ang bilang na yon ng mga demonyo, kung hindi ako nagkakamali muli, ay nasa 4,000 demons ang katumbas ng bawat tao. Kung kaya't diyan, bukod sa makapangyarihan ng mga anghel na ito, kahit nawala na sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos, nandiyan pa rin ang nakakahigit sila sa ating mga tao pagdating sa kakayanan. Pero nais ko lang pong ipaalala ang sinabi ng unang Juan 4:4, greater is he that is in you, para po yan sa mga mananampalataya, than he who is in the world. Whoever is in the world, Satan and his cohorts, the demons, is still God who is with us is greater than them. His Holy Spirit is in those believers. Kaya kung walang Espiritu, huwag kayong aasa na makapangyarihan siya at kaya niyang magtagumpay sa mundong ito sapagkat ang dyablo ay makapangyarihan. Tinatawag din si Satanas na Diyos ng sanlibutan. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang kanyang kaharian. Ang kanyang kaharian. Number 1, si Satanas ay may kaharian. Nabanggit ko na ito doon sa ating pangalawang video. At sa Mateo 12:26, ganito ang kanyang sinabi. Kaya't kung si Satanas ay nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano niya mapanatili ang kanyang kaharian? Alam ba ninyo na sa sinabing ito ng Panginoon ay tila nakikita ko na kahit ang mga demonyo ay masasama, hindi po sila nag-aaway-away. O kita po ninyo yan? Yan po ang katotohanan kung titingnan niyo rito dahil sinabi ng Panginoon na hindi nagkabahabahagi ang kanyang kaharian sapagkat kung sila ay nagkabahabahagi, ito ay guguho, nangangahulugan na ang mga demonyo ay may pagkakaisa, kaya lang ay sa ibang layunin. Pero higit sa lahat, ang nais kong ipakita sa inyo rito na si Satanas ay totoong may kaharian at makikita ninyo mamaya kung saan ito, pero ang kanyang mga pinagaharian ay ang mga anghel na kasama niyang nawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanya. Tanungin ko lang po ang nakakatuwang katanungang ito. Yan bang katabi mo ay nagtataglay ng kaluwalhatian ng Diyos? Mamaya ibabanggitin ko kung ano at paano malalaman na ang taong yan ay nagtataglay ng kaluwalhatian ng Diyos. So ano ang kaharian ng dyablo? Sa pahayag 12:3-4, ganito ang sabi. Isa pang palatandaan ng lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Ang tinutukoy po niyan ay walang iba kundi ang dyablo na ang kanyang pamagat na ipinapakita rito ay pulang dragon na may 10 sungay at may korona bawat ulo. Sa talatang 4, pahayag 12:4. Kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis
ang mga iyon sa lupa pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol, sa sandaling ito'y isinilang. Marami tayong kailangang maunawaan dito, pero hindi po yan ang nais kong ipakita sa inyo, yung kabuuan ng mga ito, pero bigyan ko kayo ng background ng Pahayag Kabanata 12, na ang kabanatang ito ay ipinapakita kung bakit ang dyablo ay galit sa mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Saan nagmula ang Mesyas? Sa Israel. At pagkatapos ay sa kanya nagmula ang Mesyas na umagaw sa kaharian ng dyablo. Yan po ang tinutukoy dito. Bakit siya galit sa mga Israelita at sa mga mananampalataya? Makikita po natin yan sa huling talata ng Kabanata 12. Ang dahilan ay dahil sa gumapi sa kanya, walang iba kundi ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit ang nais kong ipakita sa inyo rito ay yung sinabi ng ika-4 na talata, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Diyan ay makikita natin na ang dyablo ay naisama niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa pagre-rebelde sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin yan. At yan yung sinasabi ko kanina, na higit na mas marami ang mga anghel na ito kaysa sa mga tao na nabubuhay sa ating kapanahunan. At yung mga anghel na yan na nagrebelde laban sa Diyos ang pangunahing pinaghaharian ng dyablo. Talagang masunurin sila sa kaaway ng Diyos. Ang ating pangatlo ay yung sinabi ng 2 Korinto 4:4. Siya ang Diyos ng sanlibutan. Sabi rito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Muli, marami na naman tayong makikita rito, subalit gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na tinawag ang dyablo na Diyos ng sanlibutan. Nangangahulugan na siya ang sinasamba ng sanlibutan. Kung nais mo na maalis ka doon sa mga taong yon na pinaghaharian ng dyablo at sinasamba ang Diyos ng sanlibutan, hindi nila nalalaman sapagkat siya ay mandaraya, kailangan ay totoong maging anak ka ng Diyos at ang pasisimula niyan ay ang paniniwala sa mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesucristo na siyang liwanag ng Diyos o kaluwalhatian ng Diyos. So si Kristo ang kaluwalhatian ng Diyos at katulad ng sinabi ko kanina na kung nais ninyong malaman kung ano ang kaluwalhatian ng Diyos na yun ay si Kristo na nangangahulugan na bawat tao ay kailangang mahubog sa wangis ni Kristo na siya ring wangis ng Diyos. Doon sa huli ay sinabi niya, hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Punta tayo sa ating ika-4 at ito ay nasa unang Juan 5:18 hanggang 19. Basahin ko po sa atin. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaring galawin ng dyablo. Ang ganda po niyan, maraming katotohanan sa sinabing yan ng banal na kasulatan. Sabi pa niya sa 19, alam nating tayo'y sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. So makikita natin na kontrolado ng dyablo ang buong sanlibutan. Upang mahalaw ang tao diyan ay kailangang maalis siya sa kapangyarihan ng dyablo. At kung totoong naalis yan sa kapangyarihan ng dyablo, ay hindi yan nagpapatuloy sa pagkakasala. Kahit anong sabihin mo na ikaw ay sa Diyos, kahit ano ang kiniklaim mo na ikaw ay sa Diyos, hanggat nakikita sa iyo na ikaw ay hindi namumuhi sa pagkakasala mo, ikaw ay anak ng dyablo at dinadaya mo lang ang iyong sarili. Kung kaya't kailangan ay manangis ka sa Diyos, magsisi ka,
nang ikaw ay sagipin ng Diyos mula sa kamay ng dyablo. Nais kong ipaliwanag sa inyo ang katotohanan ito na sinabi ng Biblia na kontrolado niya ang buong mundo. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, pag hindi born again ang tao, walang espiritu ng Diyos, nasa kapangyarihan pa rin yan ng dyablo at maaari siyang kasangkapanin ng dyablo na hindi niya nalalaman. Nais kong sabihin ang katotohanan ito. Kung sinabi ng Biblia na kontrolado ng dyablo ang buong mundo, ay mapanganib ang katotohanan ito. Pero kailangan tayong maliwanagan at ako'y naniniwala na marami sa inyo ay hindi magiging kumbinsido sa sasabihin kong ito. Unang-una, tingnan ninyo ang politika. Napakarumi ng politika kahit saang panig ng mundo. Subalit ang nalalaman lang natin ay dito sa Pilipinas. Pero kung titingnan ninyo, talagang ang politika ay baluarte ng dyablo. Kaya po sasabihin ko, doon sa mga dating mga lingkod ng Diyos na pumasok sa politika, kayo ay pumasok sa baluarte ng dyablo. At gagawin ng dyablo ang lahat ng kanyang magagawa upang hindi ka nandiyan para makapaghari-harian. Sinisigurado ko na ikaw ay hahatakin ng dyablo sa kanyang impluensya sa pamamagitan ng iyong kapaligiran. Bakit nga ba kayo pumapasok sa politika? Dahil nais nyo na magkaroon kayo ng pangalan? Dahil inaakala nyo na magiging makapangyarihan kayo kapag pumasok kayo sa politika? Dahil inaakala ninyo na magiging baluarte nyo ang politika, gagamitin kayo ng Diyos sa bagay na yan? Sasabihin ko po sa inyo na iba po ang kalalagayan ng Israel. Bayan po yon ng Diyos na pinili niya ng buo. Sa mundong ito ay ang pinipili ng Diyos ay ang kanyang iglesia na pinananahanan ng kanyang espiritu at tayo ay binigyan ng Diyos ng kanyang espiritu upang paglingkuran siya. Narito po ang payo ni Pablo kay Timoteo. Have nothing to do with the civilian affairs. Ngayon, wala ako sa posisyon para sabihin kayong umalis kayo sa politika. Nasa sa inyo po yan. Pero sasabihin ko sa inyo ang tuwirang katotohanan na pinasok ninyo ang baluarte ng dyablo. At kung aaminin ninyo na malamang ay magiging sinungaling kayo, diyan sa pagiging politika nyo ay maaaring mangyari yan sa inyo at kayo ay unti-untiin lang ng dyablo na sakalin sa sistema niya na nasa politika. At nakikita ko ang katotohanan yan sa marami bagamat hindi nila aminin kasi sila man marahil ay hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos kung kaya't hindi nadidiscern ang bagay na ito. Kung ang buong mundo ay kontrolado ng dyablo, malamang ang kalakalan, ang komersyo, ay talagang nandiyan ng dyablo. Kaya tignan ninyo na patuloy ng pagtaas ng mga bilihin, bagamat ito ay sinabi na ng Diyos na tataas at tataas ng bilihin o ang mga bilihin. Pero ang katotohanan ay nandiyan ang kasakiman na umiiral sa mga tao. Nais nila na magkamal ng kayamanan sa mundong ito sa pamamagitan ng kalakal. At ang bagay na yan ay ang hirap ding paniwalaan sapagkat inaakala kasi ng maraming tao na ang sukatan ng pagpapala ng Diyos ay ang mga bagay na makukuha nila sa mundong ito. Karangalan, kapangyarihan, kayamanan, na yan ay pagpapala sa mga Israelita. Old Covenant po yan. Sa New Covenant, ang pagpapala ay maging kasangkapan ka ng Diyos sa kanyang kaharian. Magagamit mo yung kaloob mula sa banal na Espiritu at ikaw ay unti-unting nahuhubog sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Sa entertainment, maging maingat kayo. Talagang kinokontrol yan ng dyablo, sports, at sabi ng Biblia, lahat ng aspeto ng mundong ito ay kaharian ng dyablo. Nalilihis lang tayo kapag tayo ay kinuha ng Diyos mula dyan at tayo ay naliwanagan at malinaw nating nakikita ang pagkilos ng dyablo sa ating kapaligiran. Ang panglima natin ay nasa Juan 8:44. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa kaharian ng dyablo. Sabi niya, ang dyablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang
gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya sang-ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ay ama ng kasinungalingan. So yan po ay mga karakter ng dyablo na makikita sa mga tao na nasasakupan ng dyablo. Sinungaling siya, dinidinay niya ang katotohanan. Yan ang karakter ng dyablo. Siya ay mamamatay tao at alam natin na sa batas ni Kristo, yung pagkakaroon ng galit sa puso laban sa tao na hindi ka marunong magpatawad, yan ay pamamatay tao. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanyang puso ang katotohanan. Kapag nagsalita siya ay kasinungalingan, yan ang kanyang likas sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. Alam ko na ito ay ilan lamang sa mga karakter ng dyablo na makikita sa tao na pinaghaharian niya o kaya kanyang nasasakupan. Ang dyablo ay siyang hari at ama ng kasamaan sa mundong ito. Iyan ang kanyang kaharian. Punta tayo sa ating pangatlo. Mga uri ng mga taong mamamayan sa kaharian ng dyablo. Nais kong balikan ang Juan 8:43. Sabi ng Panginoon sa mga relihiyoso, bakit di ninyo naunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? So tignan po ninyo na yung mga pinag-aharian ng dyablo ay hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ingat tayo doon sa mga namimili lang ng magaganda sa salita ng Diyos. Dito ay sinasabi ng Panginoon ang katotohanan, medyo mabigat ang dating nito sa mga tao, kaya't hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan sapagkat na-expose yung kanilang kadiliman, yung kanilang kasamaan. At maalala ko ang sinasabi ng John chapter 1 na ang Panginoon ay naparito, nagliwanag siya sa kadiliman at siya ay hindi tinanggap ng kanyang bayan. So ang mga tao na pinag-aharian ni Satanas o mamamayan sa kaharian ni Satanas ay galit sa liwanag, galit sa katotohanan ng salita ng Diyos. At sana naman ay huwag tayong choosy. Yung maganda lang ang pinipili natin, hindi pwedeng ganoon sa Diyos. Iba ang pamantayan ng Diyos at lahat ng yan ay sa ikabubuti ng tao na kanyang naisagipin mula sa kamay ng dyablo. Ang susunod na uri ng mga taong mamamayan sa kaharian ng Diyos ay namumuhay sa kasalanan at mga gawa ng laman. Kamakailan ay nangaral po ako sa isang okasyon at ginamit ko yung I bring you good news of great joy, for today a Savior has been born in the town of David. Yung mabuting balitang yun ay para sa lahat ng tao, na ang ibig sabihin yan ay para sa mga mahihirap, mayaman, bata, matanda, mga binata, single, lahat yan. Pero ang nais kong makita nyo ay yan ay para rin sa mayayaman, pero kapag kayan ay tungkol sa mga pangangailangan sa mundong ito na ipinapangako ng ibanghelyo ng mga ilang mga ngaral, hindi po yan magandang balita sa kanila dahil hindi nila kailangan yan mula sa Panginoong Jesucristo. Ang magandang balita na galing sa langit na totoo ay magliligtas sa atin sa kasalanan. At yan ang sabi ng Mateo 1:21, call him Jesus because he will save his people from their sin. Ngayon, all have sinned, sabi ng Biblia. Mayaman, mahirap, kailangan nila ang Panginoong Jesucristo at yun ang dahilan para kinakailangan nilang sumampalataya sa anak ng Diyos dahil sa kasalanan at hindi sa mga pangangailangan o kaginhawaan sa mundong ito. Kaya ingat kayo sa ebanghelyo ng mga tao na ang ipinapangako ay kaginhawaan, kapayapaan sa mundong ito. Taliwas yan sa magandang balita na dala ng Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas mula sa kasalanan. Naway nakukuha niyo ang katotohanan yan. Ang pangatlo na mga uri ng mamamayan ng kaharian ni Satanas ay namumuhay ng taliwas sa salita ng Diyos o kaya ay pinipilipit nila
sapagkat ang dyablo bilang mandaraya ay hindi kabuuan ng salita ng Diyos ang kanyang dinadaya. Minsan ay parang patak ng lason lamang ito sa malamig na isang basong tubig na malinaw, pero yun pala ay may patak ng lason na ikamamatay ng umiinom nito, ganyan mandaya ang dyablo. At isa pang nakikita ko sa mga namumuhay sa kaharian ni Satanas ay relihiyoso, subalit ayaw nilang sundin ang kabuuan ng nais ng Diyos. Nawa po ay tandaan lang lagi natin na lahat ng panukala ng Diyos sa tao ay sa ikabubuti niya. Kaya lang ay hindi po nagugustuhan ng maraming tao ang salita ng Diyos dahil ito ay taliwas sa kagustuhan nila sa laman na hindi nila alam na magbubunga ito sa takdang panahon, bunga ng ikapapahamak nila. Punta tayo dito sa mga layunin ni Satanas sa buhay ng tao. Ano ang layunin ng dyablo sa buhay mo? Kung maganda ang layunin ng Diyos sa buhay mo, taliwas naman yan sa nais ng dyablo at makikita natin sa mga ilang talata na binasa na natin ang katotohanan ng bagay na ito. Ano ang layunin ng dyablo sa buhay mo? Ganito ang sabi ng binasa natin kanina. Kaya lamang naparito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. So yan ang dyablo. The thief comes but to steal, to kill, and destroy. Nanakawan kanya. Nanakawan kanya sa lahat ng katotohanan sa buhay mo kung hindi ka aware. Papatayin kanya. Pero hindi lamang yan, yung physical na kamatayan. Punta tayo sa espiritual at makikita nyo na ang daming Kristiyano ay nahihiwalay sa Diyos dahil ginugusto nila ang kagustuhan ni Satanas na magkasala sa Diyos. Alam natin na ang kasalanan ay pumapatay sa relasyon sa Diyos at kapag ka namatay ang relasyon mo sa Diyos, patay din ang iyong spiritual na buhay. Magwasak, pawasakin niya ang iyong kinabukasan. Higit sa lahat, ang iyong walang hanggan. Yan ang pinakahangad ng dyablo. Isa pa sa layunin ni Satanas ay ang hadlangan ang tao upang sumampalataya sa mabuting balita. Yan ang sabi ng 2 Korinto 4:4 na binubulag ng dyablo ang kanilang mga mata upang hindi sila makaunawa sa mabuting balita ni Kristo. Kaya pala, kahit mangaral ka sa mga tao, hindi appealing sa kanila, lalo na kung tungkol sa kasalanan. Kung alukin mo ang mga yan ng temporaryong pakinabang sa mundong ito, kaya ang dami sa mga churches, ang habol nila sa Panginoon ay temporaryong pangangailangan sa mundong ito. Kagainhawaan, kapayapaan sa mundong ito, kayamanan ng mundong ito, pagkilala sa mundong ito, na yan ay taliwas lahat sa mga sinasabi ni Kristo. Makikita natin yan doon sa kanyang mga batas. Sinasabi ko yan para gumising ang mga tao sa katotohanan ganito mandaya ang dyablo. Isa pa na ginagawa ng dyablo ay upang tuksuhin ang tao upang magkasala sa Diyos. Yan lagi ang nais ng dyablo. Alam natin ang buhay ng Panginoon Jesucristo, dumaan siya sa matinding pagsubok sa buhay niya upang magkasala sa Diyos. Paulit-ulit yan ang ginawa ng dyablo sa kanya. Subalit alam natin na ang Panginoon ay nagtagumpay. At kung nais niyong makita kung paano siya nagtagumpay, basahin niyo ito. Hebreo 5:7. Hebreo 5:7. Isa pa sa mga trabaho ng dyablo ay upang dayain naman ang mga hinirang ng Diyos. Mateo 24:24. For false Christs and false prophets shall appear, and they shall deceive even the very elect, if that is possible. So, hindi po direktahan si Satanas ang mandadaya sa mga tao, mga mangangaral ng dyablo na kinakasangkapan ng dyablo. Sila ay tinatawag din mga mangangaral at mga propeta na kakasangkapanin ng dyablo upang iligaw ang mga pinili ng Diyos, pinili na ng Diyos. Kung maaari. At paano nagiging maaari yan? How is it becoming possible that the devil can deceive you through these people who are being used by him sa pamamagitan ng pagiging ignorante mo sa salita ng Diyos? At hindi yan dahil sa ikaw ay
miyembro ng iglesia, miyembro ng denominasyon, meron kang relihiyon, hindi yan. Ignorante ka sa salita ng Diyos, gusto mo lang sa salita ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, matagal ka nang dinadaya ng diablo. Pag nalihis ka niya sa matuwid na daan, dayang-daya ka na ng diablo. Isa pa sa layunin ng diablo ay gamitin niya ang mga impluensyado niya laban sa mga mananampalataya. So ingat kayo sa mga tao sa paligid ninyo, akala nyo sila ay kasangkapan ng Diyos. Minsan ay kasama natin sa mga iglesia, pero hindi nyo alam na sila pala ay ginagamit ng Diyos upang hadlangan tayo na maging kasangkapan sa Diyos. At yan po ay nakikita ko. Ang daming tao, yung kanilang kalalagayan na ayaw maglingkod sa Diyos, gusto nila na ikaw ay maging ganoon sa kanila. Maraming mga mananampalataya, puno, na sila ay nandiyan lang, tatanda na at mamamatay na sa iglesia, pero hindi nagiging kasangkapan ng Diyos. At yun ang gustong-gusto ng marami, kaya ang dami nilang disciple. Pero yung mga masisigasig na lingkod ng Diyos, tingnan nyo, sila pa yung kinikriticize pagka sila ay nangangaral, nagsasabi ng katotohanan na kailangan paglingkuran ng hari ng mga hari. Bilang tayo yung mga saserdote, ayaw nila niyan dahil gusto nila na walang ginagawa sa kaharian ng Diyos. Kaya naman maraming kumakagat doon sa mga nagtuturo na sapat na para maligtas ka ang ginawa ni Kristo. Pero hindi ganyan ang kabuuan ng Biblia. You were chosen to become a priest and you need to remain in Him so that He will remain in you. So you need to draw nigh to Him so that He will draw nigh to you. And you need to remain in His hand so that no one could snatch you out of His hand. Pero ikaw, pwede kang umalis sa kamay ng Diyos at yan ang katotohanan tungkol sa bagay na yan. Ang pinaka-atmos na layunin ng diablo sa buhay mo ay madala ka niya sa kapahamakan sa walang hanggan. Naniniwala ang diablo sa walang hanggan. Naniniwala siya sa sinasabi ng Biblia na wala na siyang karapatang magsisi at manumbalik sa Diyos. At yan ang nais din ng diablo sa buhay mo, na huwag mong paniwalaan na merong walang hanggang kapahamakan at hindi ka kinakailangang sumunod sa Diyos. Ikaw ay nadaya na ng diablo at ikaw ay papunta sa kanyang walang hanggang destinasyon. Walang iba kundi sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Sa ating pagwawakas sa pagkakataong ito, muli kong hinihiling na iyuko ninyo ang inyong mga ulo, pakinggan ang mga sasabihin kong ito mula sa unang Juan 2:15 hanggang 17, na ako'y naniniwala na paalala ni Juan sa mga mananampalataya. So bow your head and close your eyes habang pinapakinggan ninyo ang mga talatang ito mula sa talatang binanggit ko sa inyo. Sinabi ni Apostol Juan, number 1, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Number 2, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakakapukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin, at ang mga karangyaan ng buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Number 3, mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Naunawaan mo ba na ginagamit ni Satanas ang mga pang-aliw sa iyong laman upang sirain niya ang buhay mo? Ganon din ang mga magagandang plano ng Diyos para sa iyo. Nagkaloob ang Diyos ng banal na Espiritu at lahat ng ating pangangailangan para sa matagumpay na pamumuhay sa mundong ito. Kung ikaw ay totoong naniniwala at sumasampalataya sa Kanya, mabuhay ka ayon sa landas na nais ng Diyos sa buhay mo, at kailanman ay hindi magtatagumpay ang diablo sa iyong buhay. Magandang araw po sa bawat isa. Sumagana pa ang biyaya ng Diyos sa ating lahat.